Tanggap ko na nga ba si Aldrich sa buhay ko? Natigilan ako sa tanong na yun ni Aki. Alam ko na espesyal sa akin si Aldrich ngayon. Pero ang nararamdaman ko ba sa kanya'y sapat na para makalimutan ko si Colton? Hindi ba isa na naman na pag-rebound ang gagawin ko kung sakali? Atasha, don't overthink things. And don't make everything too complicated. Sundin mo kung anong sinasabi niyan. Sabay turo ni Aki sa bahagi ng puso ko. I think so, Aki. I think I do. You think what? Pareho kami na napalingon ni Akiro sa boses na yun ni Aldrich. Bigla na naman ang pamumula ng pisngi ko. Hindi ko alam kung saan parte ng pag-uusap namin ni Akiro ang narinig niya. Sabi ni Tash ay tingin niya na nagsinungaling ka na naman sa kanya kanina. Sorry bro, hindi mo sinabi na ang sabihin ko ay hapon pang meeting. Napabuga ako ng hangin nang mabilis ako nasaluhin ni Aki. Tash, I didn't mean to. Gusto ko lang talaga na sumama sa... I know, you don't have to explain. Masuyo ko siya ng initian dahil kitang-kita ko ang kaba sa ekspresyon ng mukha niya ngayon. You're whipped, Prince Aldrich. Whipped by the princess. Natatawa na pang-aasar naman ni Akiro. Bigla naman ang pagkapahiya ni Aldrich sa tinura ng prinsipe, kaya napailing na lamang siya. Iwan ko nga muna kayo ng mga lovebirds. Pagpapaalam pa ni Akiro at diretso na pumasok na sa palasyo. Naiwan kami ni Aldrich na nakatitig lamang sa bawat isa at walang sino man sa amin ang gusto na magsalita. Tingin ko sa mga oras na ito ay parehas din kami na pulang-pula na sa pagkakapahiya dahil sa mga kalokohan ni Aki. Tash, Aldrich, sabay na sabay pa kami nang magsalita. Napangiti ako kung kaya't natawa naman din siya. I'm sorry, Atasha, for lying about the meeting. Gusto ko lang talaga na makasama ako sa bawat check-ups mo. Simula ng pagpapaliwanag pa niya. Why are you doing this, Aldrich? Tanong ko. Nakatitig siya sa mga mata ko at kitang-kita kong maraming emosyon na gusto na ipahiwatig ng mga mata niya. Huminga siya ng malalim at muli na nagsalita. I'll be honest now, Atasha. I like you. I have liked you the first time I saw you. But you left and it broke my heart. But I believe that if fate wants us to be together, we will be. At some point in our life. I actually thought I have forgotten about you. Lumapit siya sa akin at kinuha ang mga kamay ko at pinagsalikop niya ang mga kamay namin, tsaka itinuloy ang pagsasalita. When I heard from Akiro that you have returned, I know I have to see you. And it just confirmed my feelings for you, that I still like you. I tried, Tash. I really tried to just be a friend to you. But I just can't help falling for you even more with each moment I spent with you. Umaapaw ang kagalakan sa puso ko sa mga naririnig ko sa kanya. Hindi ko alam na may ganito na tao na kayang tanggapin ang isang tulad ko. Kaya pa rin mahalin ng isang babae na sinaktan na siya at iniwan. Aldrich, alam mo na, hindi ko pa lubusan na nakakalimutan si Colton. Narito pa rin siya sa puso ko. May bahagi nito na hawak pa rin niya. But I'll be honest as well. This heart does not just belong to Colton now. Because it feels something for you too. Halata ang gulat na rumihistro sa mukha niya nang marinig ang sinabi ko. You like me too? Tumango naman ako bilang kasagutan sa kanya. Nakita ko ang paglapad ng ngiti sa mga labi niya. I like you, Aldrich. But I have not truly forgotten Colton yet. Napayakap siya sa akin at hinalikan ako sa may ulo ko. It's okay, Atasha. I will help you forget. I will make new memories with you together, with the babies. We can be a family. You're willing to be a father to my own babies? Kahit hindi sila sa'yo nanggaling? May pag-aalinlangan na tanong ko pa sa kanya. I accept everything about you, Princess. Everything. And that includes everything in your past, which include the babies. Sabi pa niya sabay hawak sa tiyan ko. Just give me a chance, Tash. Be mine and give us a chance to be a family. I'm not ready for marriage, Aldrich.
I cannot give you marriage if that's what you're asking me. No, Tash. We will do it at your own pace. Alam ko na masyado pa na maaga para yayain kita na magpakasal. Kontento na ako na tanggapin mo na maging boyfriend mo sa ngayon. Basta masamahan at matulungan kita sa pag-alaga sa mga bata. I can be a father figure to them, Tash. Just give me a chance, please. Muli niya ako na tinitigan sa mata. Be my girlfriend, Atasha. Nagulat ako nang bigla siya na lumuhod sa harapan ko at halikan ng isang kamay ko. Milya-milyang itinatakbo na naman ang tibok ng puso ko. Bigla siya na naglabas ng isang bracelet at muli ako na tiningnan. Atasha. Nang mga sandaling yon, isa lamang ang tumatakbo sa isipan ko na kasama ng bago na buhay na gusto ko ay ang pagtalikod sa nakaraan ko at pagtanggap sa mga tao na handa ako na ipaglaban at suportahan. Higit sa lahat, ang kayang tanggapin ng mga anak ko. Marahan ako na tumango at nagsalita. Yes, Aldrich. I will be your girlfriend. Walang pagsidlan ang saya ni Aldrich nang marinig ang mga kataga na yon. Tumayo siya sa pagkakaluhod at masuyo na isinuot sa palapulsuhan kong bracelet na may A sa gitna ng infinity symbol. My love for you is infinite, Atasha. Thank you for giving me a chance. Lagi ko na daladalang bracelet na yan. Humahanap ako ng tiyempo na makapagtapat sa'yo ng totoo na nararamdaman ko. Sabi pa niya. Mahigpit na yakap ang isinukli ko sa kanya. Wala mang kasiguraduhan ng hinaharap para sa amin. Masaya ako na may nagmamahal sa akin. Sa amin ng mga anak ko ng buong buo. Naging makulay ang mga sumunod na linggo sa palasyo. Sobrang kagalakan ng mga magulang namin ni Aldrich nang malaman nila na nasa isang relasyon na kami. Nagagalak din ako na kahit ang mga magulang ni Aldrich ay tanggap ang mga anak ko. Good morning, babe. Nakangiti na bati sa akin ni Aldrich isang umaga habang nag-aalmusal ako. Hinimas pa niya ang aking tiyan bago ako hinalikan sa pisngi. Ang aga mo yata ngayon. Akala ko hindi ka makakadaan ngayong umaga dahil sabi ni Aki may tatapusin kayo sa courtside. Tanong ko sa kanya habang patuloy ang pagkain ng tinapay na may bacon. That's too much oil, babe, and it's not good for our babies. Napasimangot ako sa tinuran niya. Simula nang sagutin ko siya ay mas lalo na siya na lagi na nakabantay sa akin. Paminsan-minsan nagtatampo ako sa pagbabawal niya pero kadalasan ay kinikilig ako. Ibang nagiging hatid niya sa puso ko dahil ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya sa amin. You're pouting again. Hinalikan niyang nakapout na labi ko kaya agad naman na namula ang pisngi ko. Now you're blushing. Pangaasar pa niya kaya hinampas ko siya sa balikat na ikinatawa naman niya. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Of course, babe. I can't work without seeing you first. And these 2 babies in your tummy. Kaya naisipan ko na dumaan muna ako rito. Napangiti ako sa kilig. Ang galing talaga magpakilig ng prinsipe na to. Anong oras matatapos ang meeting mo? Naiinip ako rito sa palasyo. Baka pwede ako na lumabas mamaya. Pagpapaalam ko sa kanya. But babe, sabi ng doktor, anytime now ay pwede na silang lumabas. Kaya huwag kang umalis nang wala ako, please. Hintayin mo na lang akong matapos sa meeting. At akong sasama sa'yo mamasyal, okay? Tumango naman ako. Bigla ako na napatahimik nang maramdaman ng biglang pagsakit ng tiyan ko. Natigilan ako sandali, pero maya-maya ay nawala naman ito. Kaya iniisip ko na malamang sa sobrang nakabusugan lang yun. I have to go now. Take a rest. Babalik agad ako para makapamasyal tayo mamaya. Hatid kita hanggang sa garden. Pagtayo ko'y muli na namang kumirot ang tiyan ko, kaya napahawak ako sa lamesa. Are you okay, Tash? Nakita kong pag-aalala sa mukha ni Aldrich nang makita niya na natigilan ako. Yeah, I'm good. Halika na at baka mahuli ka na naman. Hinawakan niya ang kamay ko at naglakad kami palabas ng dining area. Pagdating sa may malapit sa hallway palabas ng garden, ay bigla na may parang kung ano na likido na dumaloy sa may binti ko. Kaya napatingin ako rito at napakapit ng mahigpit kay Aldrich. Babe, I think it's time. Yeah, I know. It's time to go.
Humalik siya sa pisngi ko ngunit hindi ko binitawan ang mga kamay niya. Nagtataka na napalingon siya sa akin at kitang-kita niyang ekspresyon ng mukha ko ng matindi na sakit na nararamdaman ko. Babe, I think it's time. Just calm down, but please call Akiro, please. Call Akiro also. Manganganak na ako. What? Pagkasabi ko nun ay bigla na nagsisigaw si Aldrich na nakatawag ng pansin ng mga tauhan sa palasyo, kaya nagkagulo silang lahat. Cole and Ashiel, nandito na ang Tito Ninong. Ito ang bungad ni Akiro pagpasok sa kwarto ng kambal. Kasunod niyang ilan sa mga katulong na may mga bitbit na mga supot ng iba't ibang klase ng laruan. Aki, ano na naman yan? Naiinis na tanong ko sa kanya habang nakasimangot. Toys? Yes, toys. Pero pwede na sila na magtayo ng sarili nila na toy store sa ginagawa mo. Ashi, Cole, Tito Daddy is here. Sumunod na pumasok si Aldrich, kasunod ang ilan sa mga bodyguards na meron din bitbit na mga supot ng laruan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. What is this? Sigaw ko sa dalawa. Sabay na napalingon sa akin sina Akiro at Aldrich. Bakasang ka ba sa mga mukha nila? Toys. Kabado na sagot ni Aldrich. Pinanlakihan ko siya ng mata at ipinagkrus sa mga braso ko sa harap ng dibdib ko. Alam ko na mga laruan yan. Ang tinatanong ko ay anong ibig sabihin ng ganyang karami ng mga laruan? Bakit halos binili nyo ng buong tindahan? Babe, huwag ka na magalit. Napadaan kasi kami ni Akiro sa mall after ng meeting. At naisipan namin na bilihan ng kambal ng mga laruan. Baka kasi naiinip sila. Pagpapaliwanag naman ni Aldrich na yumakap pa sa akin. Hindi mo ako madadaan sa payakap-yakap na yan, Aldrich. At anong sinabi mo? Maiinip? Paano maiinip ang 6 na buwan ng mga sanggol? Mabilis ako na kumawala sa pagkakayakap ni Aldrich dahil sa inis na nararamdaman ko sa kanila. Tasha, huwag ka na magwala, okay? Napadaan lang talaga kami sa mall at hindi naman maraming mga yan. Lalo ako na nanggigigil sa mga pinagsasagot ni Akiro. Tuwing may meeting kayong dalawa ay lagi na lang kayo na dumadaan sa mall pagkatapos. At hindi nga maraming mga yan, sobrang dami. Hep hep, bawal masungit. Makikita ka ng kambal. Chill, Tasha, laruan lang yan. Dagdag pa nasabi ng kapatid ko sabay gulo ng buhok ko. Wala na naman akong nasabi. Ako na naman ang talo sa usapan na to. Muli na lamang akong napasimangot sabay buntong hininga. Napansin naman ako ni Aldrich kaya muli siya na yumakap sa akin. Sorry babe, huwag ka na magalit. I just really want to spoil them. Bulong pa niya. But I don't like it, babe. Gusto ko na matutunan nila na mamuhay ng simple. Hindi dahil prinsipe at prinsesa sila ay makukuha nilang lahat ng gusto nila. I want them to be disciplined and to learn how to value things. Gagawin natin yan, pangako, sa paglaki nila. But right now that they are still babies, please, hayaan mo kami na i-spoil sila, Tango na lang ang isinagot ko sa kanya. Humalik siya sa labi ko at ibinaling ang atensyon sa kambal na kasalukuyan na nilalaro ni Aki. Si Cole Ashton at Ashira Colleen. Ang aking mga kambal. Ang nagbibigay ng bagong rason sa akin. Simula nang dumating ang kambal ay napuno ng saya at buhay ang buong palasyo. Nagiging spoiled sila hindi lang kay Akiro, kung hindi pati sa aking mga magulang, sa Hari at sa Reyna. Ang mga anak ko na hindi rin maikakaila na mga anak sila ni Colton Mijares. Kuhang-kuha nilang pisikal na anyo ng kanilang ama, lalo na si Cole. Nakopyang-kopya at depe ng pagkakahawig kay Colton. Kapag tinitingnan ko nga sila ay para ko na rin nakikita si Colton sa kanilang dalawa. At dahil sa rason na yon, ay lalo lamang ako na nakokonsensya. Lalo ako na pinabalot ng takot dahil sa ginawa ko na paglayo sa kanila, sa kanilang ama. At ang katotohanan na pag nakikita ko ang kambal, ay lalo lamang ako na nahihirapan na tuluyan na kalimutan si Colton. At Tasha, final na ang schedule ng press briefing sa 1 linggo. Naisaayos na yun ng PR team at ito rin ang kauna-unahan na pagkakataon na ipapakilala natin ang kambal. Paalala sa akin ni Aki, itong napagkasunduan namin kasama ang Hari at Reyna. Hindi ako pumayag na isa publiko ang mga anak ko noong panahon na nanganak ako. Pero bilang parte kami ng royal family, ay aasahan na ipapakilala ang bawat miyembro ng aming pamilya
at kabilang na nga si Nicole at Ashira. I don't want many photographers, Aki. Ang Palace Media lang ang pwede na kumuha ng mga litrato sa mga anak ko, but only during the presentation. Ayoko na lumaki sila na ang mga buhay nila ay sentro ng balita. Don't worry, babe. Some of our guards will be at the event as well. Relax. Everything will be okay. Paninigurado pa ni Aldrich. Natatakot ako sa hindi ko malaman na dahilan. Bigla ako na nilulukuban ng takot at pangamba, lalo na para sa briefing na mangyayari sa 1 linggo. Ito na naman ang pakiramdam ko na parang meron na hindi maganda na mangyayari. Babe, you're overthinking again. Bigla ang pagsalita ni Aldrich kung kaya't napalingon din si Akiro sa akin dahil sa tinuran niya. Lumapit pa siya sa akin at hinapit ako sa bewang. What's wrong? Wala naman, kinakabahan lang ako sa mangyayari sa 1 linggo. Natatakot ako na iharap sila sa publiko. Paano na lang kung hindi ko na naituloy ang aking sasabihin ng yakapin ako at hapitin ni Aldrich palapit sa kanya. Walang mangyayari na masama, Tash. Maraming mga bantay na kasama natin. Naroon ang pamilya mo, si Akiro at ako. Naroon ako kasamang mga palace guards namin. Kaya nasisiguro ko sa'yo na everything will be okay. Lalo nang tungkol sa kambal. Yumakap din ako sa kanya at hinahanap ko ang kakalmahan na naibibigay niya sa akin. Pero sa mga oras na ito, hindi ko rin maintindihan at patuloy ang dagundong ng puso ko. Tash, inutusan ko na si Nathan na triplehin ng mga magbabantay sa venue at sa daraanan ng convoy natin. Rest assured everything will be okay. Singit naman ni Akiro. Okay, mahina na tugon ko na lamang. Why don't we take a walk for a while sa garden, babe? Narito naman si Tito Akiro para bantayan ng 2 bata. Pagyaya naman sa akin ni Aldrich. Mabilis na tumango naman si Aki sa sinabi ni Aldrich. Mabuti pa nga na ilabas mo muna ang girlfriend mo. Malamang kung ano-anong libro na naman ang binabasa niyan, kaya kung ano-ano rin ang pumapasok sa isip. Sinimangutan ko siya, tsaka ako lumapit sa kambal. Hinalikan ko ang mga bata sa pisngi at tuwan-tuwa naman sila sa ginawa ko. Saglit lang mga babies, lalabas muna si mommy kasama si Tito Daddy. Pagpapaalam ko pa. Don't worry, Tito Ninong is here. Sagot naman ni Aki. Sinanyasan pa niya kami na lumabas na kami ng kwarto. Hawak kamay kami na lumabas ni Aldrich sa may hardin. Dahil ito ng paborito ko na lugar dito sa palasyo, ay madalas kami na naglalakad-lakad dito ni Aldrich. How's your meeting? Masuyo na tanong ko kay Aldrich. Good, maraming mga proyekto na pinaplano ng committee. Kailan mo balak na sumali? I haven't decided yet. Gusto ko muna na makasama ang kambal. Hindi pa rin ako handa na makaharap ang mga mapangmataas na mga prinsipe at prinsesa. Bigla siya na natawa sa sinabi ko. Totoo naman na karamihan sa mga miyembro ng grupo na yon ay mga prinsipe at prinsesa na masyado na mataas ang tingin sa mga sarili. Hindi ko nga malaman kung bakit sila kabahagi ng mga ganoong samahan, samantalang ang karamihan sa mga proyekto nila ay pagkakawang gawa na hindi naman nila ginagawa ng bukal sa loob nila. On the second thought, tama ka. Huwag ka na muna sumali at baka makita ka pa ng ibang mga prinsipe ron at maagawan pa ako ng girlfriend. Masuyo niya ako na hinapit sa bewang at hinarap sa kanya. Biglang kumabog ang dibdib ko at may kung ano na mga paru-paro na nagliliparan sa may tiyan ko. Bigla na halos wala ako na marinig, maliban sa sobrang bilis at lakas ng tibok ng puso ko. You're blushing again. Nakangiti siya at nakatunghay ang mapupungay na mga mata sa akin. Hindi pilengero ka rin. Kunyari na hinampas ko siya sa dibdib na siya naman na nagpatawa sa kanya ng mahina. You're very pretty, Atasha. Sabi niya habang inilalagay ang ilang takas na buhok sa likod ng tenga ko. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit nagkagusto ako sa'yo. Napataas ang kilay ko sa tinura niya. At ano naman ang dahilan? Hinimas niya ang pisngi ko gamit ang kanyang hinlalaki. May parang kuryente na dumaloy bigla sa akin na gawin niya yon. Gusto kita, hindi dahil sa isa kang prinsesa. Gusto kita dahil nakita ko kung gaano ka katapang, kung gaano mo ipaglaban ang gusto mo. Gusto kita dahil nakikita ko sa'yo na kaya mo na magsakripisyo alang-alang sa mga mahal mo.
At paulit-ulit ka man padapain ng pagkakataon ay paulit-ulit ka pa rin na bumabangon at lumalaban. Huminto siya at yumuko ng bahagya upang maging magkalebel ang aming mga muka. Ramdam kong sobrang lapit ng labi niya sa labi ko. At hindi lang kita gusto, Atasha. Mahal kita. Mahal na mahal kita. I love you, Princess Atasha Minette. At pagkatapos niya sabihin yon, ay dahan-dahan na dumampi ang kanyang labi sa labi ko na nagpalimot sa akin sa lahat ng takot na nararamdaman ko sa mga oras na yon.